Ngayon po, medyo nagulat din ako dun sa title na ano natin ngayon. Pag-uusapan natin, Vulnerable Principle on Money Management. Vulnerable Principle on Money Management. So, unang tinignan ko, ano ba ibig sabihin ng vulnerable? Vulnerable. So, pag tinignan mo sa dictionary o kahit i-google mo, lalabas dyan, pag vulnerable, in danger or at risk. No? At risk, delikado.
Oh, delikado. Kaya vulnerable. Delikado. In danger siya, at risk. At pwedeng kaya sa delikado, kaya sa vulnerable dahil weak. Dahil mahina. So, pag-uusapan natin, merong delikadong prinsipyo sa pamamahala ng kaperahan. In short, kung titingnan natin, and maybe we would need to look at ourselves sa ating pagmamanage ng pera na dumadaan sa atin, meron ba tayong vulnerable principle? Meron bang delikadong prinsipyo na pinanghahawakan natin patungkol sa pagmamanage ng pera? At kung sakaling meron, makita natin meron tayong vulnerable na principle na yan, kung aaralin natin, most probably makikita natin, ito'y resulta, bunga ito, nung hindi tamang pagkaunawa, incorrect understanding, or incorrect beliefs tungkol sa pera in relation sa ating pananampalataya. Tingnan natin. Let me give you a couple of examples. Dalawang example nung pwede nating sabihing erroneous o maling pananaw patungkol sa pera in relation to our faith. Halimbawa, merong nagsasabi that a life of prosperity is a proof. A life of prosperity is a proof. Yung pagka ikaw ay masagana, ito'y katunayan that you are at the center of God's will. A life of prosperity is a proof that you are at the center of God's will. Pag madami ka daw pera, pagkang masagana yung buhay mo, ibig sabihin daw nun, namumuhay ka sa kalooban ng Diyos. Merong iba, yun yung paniniwala at yun yung basihan. Yun yung standard nila na ikaw ay nalulugod ang Diyos sa'yo, namumuhay sa kalooban ng Diyos, pagkang masagana yung buhay mo. May mga tanong patungkol po sa principle na yan, kung yun yung paniwala natin. Una, yun bang mga disciples ni Jesus na muhay ayon sa kalooban ng Diyos? Si Peter halimbawa, si James, si John. Yung ibang mga followers niya, si Stephen, namuhay ba sila ayon sa kalooban ng Diyos? Sino sa kanila yung prosperous? Sino sa kanila yung naging masagana ang buhay? O parang wala tayong mababasa sa Bible na masagana yung buhay ng mga followers ni Jesus Christ, but they lived at the center of God's will. O isipin ninyo, meron ba kayong mga kilala na mayaman, na masagana ang buhay? Yung mga kilala nyo? Lahat ba sila? Lahat ba nung kilala nyong mayaman ay may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? May relationship ba to sa Diyos? Christians ba yung mga yan? Lahat ba ng kilala natin na masagana ang buhay ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? O baka naman meron dyan natapunan ng basura. Kaya masagana sila. So, hindi po tamang basihan. Yung life of prosperity, hindi tama that a life of prosperity is a proof na ikaw ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. O yung iba pa, sabi ko, a couple of examples, yung isa pa, ang tingin nila, giving money to the Lord. No, yung pagbibigay ng pera. No, giving money to the Lord through the church. Bibigay ng pera, mag-offering. Malaki yung ibibigay na offering sa church. Ginagawa yon in exchange for God's favor. Alam po ninyo, maraming mga prosperity preachers na yumaman. Naging masagana yung buhay nila sa pangangaral na kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, if you want God to bless you with wealth, with health, and with happiness, magbigay ka. At lakihan mo yung bigay mo. Dahil pag nagbigay ka, pagpapalain ka ng Diyos. Marami na pong nakinabang dyan. Kung gusto mo talaga, lakihan mo yung bigay mo. So, parang, kung ganon, parang binibili mo yung blessings. Para i-bless ka ni Lord, bigay ka. Parang binibili mo yung blessings. At yung giving, para kang nag-i-invest. Yung tipong paglagay mo sa envelope o pagka nag-transfer ka, Lord, nagbigay ako, may obligasyon ka na
Yeah, bigay ako. So, in exchange for God's blessings, kaya ang tanong natin dito, pati ba naman si Lord gusto mong suhulan? Para i-bless ka? Magbibigay ka para i-bless ka na ni Lord? Saan po ba nanggaling yung mga ganitong aral? Saan ba nanggaling ito? Kasi dito nanggaling yung mga vulnerable principles natin, yung mga delikado na pananaw patungkol sa kaperahan. Saan ba nanggaling yung mga aral na to? I say, galing po yan sa mga misinterpretation and misapplication of the scriptures. Maling pagkaunawa at maling pag-a-apply ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, maganda yung mga Bible verses at dapat nating paniwalaan at sundin. Pero pagkang hindi tama yung pag-unawa at hindi tama yung pag-a-apply, at yun yung pangahawakan natin, napakadelikado po ng prinsipyo natin tungkol sa kaperahan. Ilang halimbawa ng mga magandang mga Bible verses. Halimbawa, yung Malakay 3:10. Alam niyo siguro yung Malakay 3:10. Ano sabi ng Malakay 3:10? Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. So, ang pinag-uusapan dito, tithes, yung 10%. Yung 10%, kung magkano yung kinita ninyo, bigay niyo yung 10%, dalhin. Pero madalas ang emphasis sa pagtuturo nito, madalas ang emphasis nandun sa dulo. I will pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Imagine niyo, magbigay ka lang ng 10%. Nung bago po ako nagpastor, ako po yung nagtatrabaho at sa aking pagtatrabaho, nasa sales po ako. Ang isa sa mga strategy namin ng mga salesman is yung tinatawag naming benefit selling. Benefit selling. Para bilhin mo yung produkto ko, ibebenta ko, ipapaliwanag sa'yo, anong mga benefits na makukuha mo dito sa produkto ko. Alam po ninyo, maraming mga preachers, parang mga salesman na nagbebenta ng tithes, gawin niyo itong tithes, at ito yung mga benefits. Ano yung benefits of tithing? Ano nga ba yung benefits? Sabi, gagamit pa. Di ba? Sabi, test me in this. Subukan mo. Subukan mo. Sabi ng Lord, subukan mo. Subukan mo. Bigay mo yung 10% mo. Pagkatapos, kung hindi bubuksan ng Diyos yung floodgates of heaven, at i-explain pa nila ito, tama naman sa isang banda, tama naman. Pag sinabing floodgates of heaven, yun yung binuksan nung bumaha nung time ni Noah. Binuksan yung floodgates of heaven at bumuhos yung napakaraming tubig. Kaya bumaha sa buong mundo. Imaginin mo, bubuksan yung floodgates of heaven, pero sa halip na tubig, blessing. Kaya nga sabi, He will pour out so much blessing na wala ka nang mapaglagyan. There will be no, you will not have room enough for it. Hindi na kasya sa vault, condo na yung lalagyan ng pera. Gusto mo ba yon? Bigay mo yung tithes mo. Kaya pagkang ganyan ang preaching, baka mapuno yung envelope natin. Yung box natin palagi dyan. Pero hindi po ganun . Ano ba context ng Malakay? Sa Malakay, nagagalit ang Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Israel, hindi nyo na ako mahal. Tumalikod na kayo dun sa love relationship natin. At ang prueba na hindi nyo na ako mahal, inisa-isa ng Diyos yung mga offenses ng Israel. Sa chapter 1, sabi niya, nag-o-offer na kayo yung mga blemish sacrifices. Nagdadala kayo ng tupa ng kambing, ihahandog sa akin, pilay, bulag, may sakit. Yun yung ihahandog nyo. Love nyo ako tapos yun yung ibibigay nyo sa akin. Hindi ganyan ang kasunduan natin. Sa chapter 2 ng Malakay, sabi ng Diyos, hindi nyo na ako mahal. Anong katibayan na hindi nyo na ako mahal? Nagdi-divorce na kayo. Sabi niya, I hate divorce. Galit ako dyan sa divorce. Pero yun yung ginagawa nyo. There is injustice sa bansang ito. Dapat makita ninyo, hindi tama yan. Hindi ako natutuwa dyan. And then sa chapter 3, sabi niya, hindi nyo na ako mahal kasi ninanakawan ninyo na ako. Yung 10% na base dun sa utos ko, hindi nyo na ibinibigay. Nagagalit ang Diyos sa Israel doon sa ng Malakay. At ang main message ng Malakay is to call the people to repent. Magsisi kayo. Magbalik loob kayo sa akin. Ayusin natin yung ating love relationship. Minsan hindi na itinuturo yung message ng Malakay, ituturo lang, magbigay ka. Tapos aapaw yung blessing.
aapaw yung blessing. So again, misinterpretation and misapplication ng verse. Ano pa? Yung Luke 6:38. Ano sabi ng Luke 6:38? Nako! Ano tayo dyan? Sabi ng Luke 6:38, give and it will be given to you. Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw pa. Dahil yung sukatang ginamit mo, yun din ang sukatang gagamitin sa'yo. Alam po ba ninyo na yung Luke 6:38, wala naman perang pinag-uusapan? Hindi naman pera pinag-uusapan yan. Si Jesus mismo yung nagsabi yan, kino-quote ito, sa teachings ni Jesus. Nagsasalita ang Panginoong Jesus, sabi niya, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw pa. Kung anong sukatang ginamit ninyo, yun din ang gagamitin sa inyo, pero wala pong perang pinag-uusapan nung nagturo si Jesus doon. Ano bang tinutukoy ni Jesus doon? Ano bang context niyan? Yun yung 38. Ano bang sabi ng verse 37? Sabi ng verse 37, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. And then, give, and it will be given to you. Ang sinasabi ni Jesus doon, magbigay ka ng judgment, bibigyan kang judgment. Magbigay kang condemnation, bibigyan kang condemnation. Magbigay ka ng forgiveness, bibigyan ka ng forgiveness. Kung anong ginawa mo, gagawin din sa'yo. Walang perang sinasabi si Jesus dito. In fact, sa buong Luke chapter 6, walang perang binanggit. Itataas pa natin yung basa natin sa 36. Sabi ng verse 36, be merciful just as your Father is merciful. Mercy. Magbigay ka ng mercy and you will be given mercy. Ng habag, ng awa. And then kung itataas pa natin, yung verses 27 hanggang sa mga sunod, ang sinasabi doon, mahalin mo yung kaaway mo. Wala po sa Luke chapter 6 ng pera. Hindi nagturo si Jesus about money dun sa portion na ng scripture. Ang sinasabi niya, yung ginagawa mo, yun din yung tatanggapin mo. Pero madalas yan ang sinasabi. Kaya nga, hindi na nga natin to ginagamit ngayon na encouragement even sa offering eh. Kasi normally, yun yung ginagamit. Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Pero walang perang, walang tinuturo si Jesus about money sa Luke chapter 6. Hindi po. Out of context. Out of context. And ngayon, yung main text natin ngayon, yung verse na binasa natin ngayon, yung Proverbs 3, 9 hanggang 10. Binasa natin kanina itong Proverbs. Sabi ng Proverbs 3, 9 hanggang 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So ito pong text natin ngayon, napakaganda po ito. Pero again, madalas, pagkang itinuro, kinote ito, madalas ang emphasis na naman nandun sa dulo. Gusto mo bang umapaw yung kamalig mo? Your barns will overflow, and your vats will brim over with new wine. Gusto mo ba? So, honor the Lord with your wealth. Pero bago po natin ituloy yung pag-aaral natin dito sa Proverbs 3:9 hanggang 10, review lang muna tayo. Reviewin natin. Yung mga naka-attend po ng TNT nung nakaraan. Last month, meron tayong Tuesday night training, di ba? Na online natin ginagawa via Zoom. Ang pinag-aaralan natin doon, Bible study methods. Diba? Yung systematic na pag-aaral ng Bible. At pagkatapos, i-announce mamaya, next month, October, mag-start na tayo ng bagong series ng TNT. So, prepared, mag-ready po tayo sa bagong TNT. Pero yung TNT, Tuesday night training natin na nakaraan, pinag-usapan natin yung pag-aaral ng paano natin maiintindihan yung binabasa natin sa Bible. At kung marirecall nyo, sa mga umaten ng TNT, kaya yung mga hindi naka-attend, sa mga susunod attend kayo, meron tayong pinag-usapan doon na rules of interpretation.
Pagkang i-interpret yung binasa mo, merong rules. Merong 6 na rules. Merong 6 na general rules. There are 6 general rules of interpretation. And merong 8 special rules. Nare-recall nyo ba? No, 6 general rules at merong 8 special rules. Special rule number 2. Special rule number 2. Proverbs. Papaano natin uunawain yung binabasa natin sa Proverbs sa Kawikaan? So, merong ilang bagay lang na in-emphasize doon. A proverb is a guide on how to live wisely. Papaano mabuhay ng marunong? It contains God's wisdom about skillful or wise living. Sino bang sulat ng Proverbs? Di ba si Solomon? Na binigyan ng Diyos ng karunungan. So, yung wisdom ng Diyos, ibinigay kay Solomon at isinulat naman ni Solomon para maging matalino tayo sa ating pamumuhay. At ito, napakahalaga nito. Sa Proverbs, it teaches principles, not promises. Ang itinuturo po ng Proverbs, principles. Hindi po promise. Walang pangako ang Diyos diyan. Principle of wise living. At madalas, makita natin doon yung comparison ng isang taong marunong kumpara sa isang taong mangmang. Ang isang taong marunong, yung may takot sa Diyos. Yung merong pagkilala sa Diyos. Ganito yung mga prinsipyo niya sa buhay kumpara doon sa isang taong mangmang na walang takot sa Diyos. So, merong comparison doon. At ang madalas na nakikita natin doon, yung ilustrasyon tungkol sa law of sowing and reaping, yung cause and effect. Pag ginawa mo ito, ito ang mangyayari. Now, tingnan natin ulit yung verse natin, yung Proverbs 3:9-10. Sabi doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ulitin ko po, wala pong promise sa verse na yan. Meron dyan principle. Prinsipyo. Na mayroong cause at mayroong effect. Ang cause is honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, and ang effect is your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim with new wine. Again, walang promise dyan. Prinsipyo po. Principle ng isang matalinong tao para sa matalinong pamumuhay. Kung titingnan natin yung verse na yan, ano ba ang main idea? Anong main idea dyan sa verse na yan, sa Proverbs 3:9-10? Ang main idea po dyan is honor the Lord. Yun yung main idea. Honor the Lord. Parangalan ang Diyos. Parangalan si Yahweh. Yun yung main idea ng verse. At yun yung dapat na bigyan natin ng pansin. Honoring the Lord. At yung pong word na ginamit doon, yung kabad or kabed, ang ibig sabihin ng honor, ba, yun yung tinranslate as honor, is to be heavy or to give weight. Pag sinabing honor the Lord, bigyang bigat mo. Bigyang pansin mo na si Lord bigatin. Si Lord heavyweight. Si Lord, kung merong mga VIPs, pinaka. Di ba? Yun yung bigat niya. Grabe yung bigat niyan. Bakit ba naging bigatin si Lord? Bakit naging very important siya? Wala naman. Siya lang naman yung creator. Simple-simple lang. Di ba? Hindi ba bigatin yun? Siya lang naman yung lahat ng nakita mo, siya lang naman ang gumawa. Yung buhay natin, siya lang naman yung may hawak. Yung tiyo, pag sinabi niyang, time is up, tapos na. Ganun lang naman. Kung ganun ang tingin natin sa Lord, hindi ba magiging bigatin ang tingin mo? Hindi ba magiging napakahalaga niya, napakatindi ng iyong pagkilala sa Kanya, pagpaparangal sa Kanya? Di ba? Sabi, honor the Lord for who He is. Honoring God means showing Him yung tamang bigat niya, yung tamang value niya, kung sino talaga siya. The Creator, the Owner, Sustainer, Provider, and most of all, Savior. Yan ang Diyos natin. Kaya kung hindi natin siya pahalagahan, ewan ko na lang, ano pa yung mahalaga kung hindi siya? So ang sinasabi dito, bigyan siya ng tamang pananaw, tamang pagtingin. Ganun ba pagtingin natin sa Diyos? O parang ang Diyos hindi natin pinapansin?
parang wala lang. Ganun ba yung ating pagbibigay halaga sa ating Diyos? Dapat ibigay sa Kanya yung ganoong pagpaparangal, yung pag-o-honor sa Kanya. When we talk of honoring the Lord, madalas ang expression natin ng honoring the Lord is in worship, di ba? Madalas ganon. We honor the Lord in worship. Or, ino-honor nga ba talaga natin si Lord in worship? Ng tamang pagpaparangal. Yung may lalang sa atin, yung may lalang ng lahat. Na pag sinabi niya, oh, time is up, yung buhay mo akin na, wala kang magagawa, kunin niyo talaga. Talaga bang ino-honor natin si Lord in worship? How do we honor in worship? Bago natin tingnan yung main text, tingnan muna natin. How do we honor Him in worship? First, we honor the Lord in worship by being present. We honor the Lord in worship by being present. Yung tipong hindi ka a-absent kasi si Lord yan eh. Pagka meron kang appointment kay Lord, wala naman. Pag sinabi lang naman, Lord, okay, akin na yung buhay mo, kukunin ko na, wala kang magagawa. Pero dahil time ng worship, hindi ka a-absent doon kasi you honor Him eh. Diba? Hindi mo siya ipagpapalit sa kahit anong lakad, kahit na anong okasyon. Hindi mo pagpapalit, si Lord yun eh. So we honor the Lord in worship by being present. Pangalawa, we honor the Lord in worship by being on time. Kasi kung sino-sino lang yan, okay lang malit. Si lang naman yan eh. Okay lang malit, si Lord lang naman. Pwede ba yun? Sikuhin mo ngayong katabi mo, sabi mo, pinatatamaan ka ni Pastor. We honor the Lord in worship by being on time. Kasi kung hindi mo siya pahahalagahan, okay lang kahit anong oras ka dumating o kahit hindi ka dumating, wala naman yan. Parang yun yung sinasabi mo kung ganun yung attitude mo in worship. So we honor the Lord in worship by being present, by being on time. We honor the Lord in worship by giving our best. By giving our best. Kung meron kang role na gagampanan in worship, sa pagkanta mo, sa pagpupuri mo sa Kanya, you give your best. We honor the Lord in worship by being respectful, by being attentive, by focusing on Him. Tignan mo nga katabi mo kung nagsa-cellphone. Baka nagsa-cellphone yan, baka naka-Facebook yan, o nag-games dyan na, di ba? You honor the Lord by putting your focus on Him. Siya lang, di ba? Kasi para namang binabastos mo naman siya. Pagkang siya yung pagkatapos di ba? Nasa iba naman yung attention mo. O nakatingin ka nga ng ganyan, yung mind mo naman nandun sa, ano na kayang ginagawa nila ngayon dun sa, So, we honor the Lord in worship. Pero dito po sa text na to, sa Proverbs 3, 9, and 10, merong specific way of honoring the Lord na sinabi, you honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your wealth. Parangalan mo si Lord sa iyong kayamanan o sa iyong kaperahan. Honor the Lord with your wealth. Sabi nga, honor the Lord with your wealth, with all the first fruits of all your crops. So, dalawang bagay, no? With your wealth and with the first fruits. Dun muna tayo sa first fruits. Honor the Lord with the first fruits. Yung unang bunga. Ano po kami, naituro po namin sa aming mga anak. Pagkatapos lang mag-aral, nagtrabaho na sila, tinuro po namin sa kanila unang sweldo kay Lord. Tinuro po namin, unang sweldo kay Lord. Di ba pagkang bagong graduate o unang trabaho, pag pumapasok siya, wala pang pera yan eh. Bibigyan pa ng baon, pamasahe, So, and then unang sweldo kay Lord. After ng unang sweldo, wala pa rin siyang panggastos. Kasi kay Lord yan. So, bibigyan mo pa rin ng pamasahe, pambaon niya. Sa pangalawang sweldo, yun, after nun, may panggastos na siya. Pero yung unang sweldo, first fruits kay Lord. May instruction kasi si Lord sa Israel eh. Sabi sa Exodus 23:19, sabi niya, bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Ito'y bilin ng Diyos sa Israel kasi di ba matagal silang naglakbay sa wilderness and then papasok sila sa promised land. Pagdating sa promised land, magtatanim na kayo
Yun na yung kakainin nyo? Ang sabi, yung unang ani nyo sa Lord. Kasi sinusuplayan pa naman sila ni Lord ng mana eh. Nag-stop lang naman yung mana, yung pagkain nila, nung nakakaani na sila doon. Pero hanggat wala pa, supply ni Lord yung lahat ng kailangan nila. Pero sabi, unang ani. Ay, bring best of the first fruits. And then sa Numbers 18:12, ito yung sabi. Actually, ito yung sabi kay Moses at sa mga priests. Sabi, I give you all the finest olive oil and all the finest new wine and grain. They give the Lord as the first fruits of their harvest. So yung first fruits ng harvest, sabi, yung finest olive oil and the finest new wine. Ibig sabihin, pwede rin naman na, meron kasi nagsabi, not necessarily yung unang-una, pero yung best. Yung best. The finest or the best. Sabi doon, can be considered as their first fruits. Sabi, the finest oil and the finest new wine, they give the Lord as the first fruits. So yung pinaka-best, yun yung kinoconsider nila na first fruits, yun yung binigay nila. So sabi, you honor the Lord with the first fruits. Second, actually, sa pagkakalatag ng verse, ito yung una, sabi, honor the Lord with your wealth. Parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng kaperahan mo, kayamanan mo. Honor the Lord with your wealth. Tingnan natin, may specific instruction ang Diyos sa Israel. Sa Deuteronomy 16, sabi, Deuteronomy 16:16-17, sabi, 3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place He will choose. Yan. At the Feast of Unleavened Bread, the Feast of the Weeks, and the Feast of Tabernacle. So, merong 3 feast na sinasabi sa Israel. Pero ang sabi doon, haharap kayo sa Diyos. Lahat ng kalakayan haharap sa Diyos. Pero, stricto yung bilin, sabi, pag humarap kayo sa Diyos, no man should appear before the Lord empty-handed. Walang haharap sa Diyos nang walang dala. Na walang dala. Sabi, each of you must bring a gift. Dapat lahat kayo meron kayong dala. Bawal ang empty-handed, bawal ang walang dala. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Bakit bawal humarap sa Diyos yung walang dalang handog? Kasi ang sabi niya, lahat kayo magdadala ng inyong handog in accordance, in proportion, dun sa kung paano ka binless ng Lord. Kasi pag ikaw ay humarap na wala kang dala, ang sinasabi mo, hindi ako binless ng Lord. Kasi sabi, ang dadalhin mo in proportion dun sa pagpapala sa iyo ng Diyos. Kung pinagpala ka ng Diyos, magdala ka. And the mere fact na buhay sila, ibig sabihin, pinakain sila ng Diyos. Merong blessing mula sa Diyos. So sabi, in proportion yun. Pag wala kang dala, sinasabi mo, hindi ako binless na Lord, walang ginawa si Lord sa akin, walang binigay si Lord, and that is not true. Dahil ang Diyos na may-ari ay nagpapala. He is a blessor. Kaya sabi niya, haharap kayo sa akin ha. Pagharap nyo, dapat may dala kayo. Bawal ang walang dala. Kasi pag wala kayong dala, parang sinasabi nyo, hindi kayo binless ng Lord. Sabi niya, magdadala kayo in proportion in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Kung pinagpala kang malaki, dalhin mo. Kung sabihin mo, sakto lang Lord yung pinagpala mo sa akin, di sakto lang din yung dalhin mo. Pero sabi, bawal yung walang dala. You will come in my presence, you will approach me, you honor me. Yan ang sabi ng Diyos. Bawal walang dala, dapat may dala ka. And then, yung 2 Samuel 24:24, ito yung sabi naman kay David. Sabi ni David, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Hindi ako maghahandog sa Diyos ng walang value, walang cost sa akin. Ano ba kwento nito? Kasi inutusan ng Diyos si David. Kasi merong salot sa Israel as a result ng kanyang pagpapasurvey. So, ang sabi ng Diyos kay David, punta ka dun sa field ni Arauna, tapos dun ka mag-offer sa akin. So, punta siya dun kay Arauna.
Sabi niya, Arauna, sabi ng Lord, dito daw ako maghahandog para tumigil na yung salot sa Israel. So sabi ni Arauna, sige po, dito na kayo maghandog. Tapos kunin nyo na rin tong mga alaga ko. Ito na yung handog nyo. Huwag nyo na pong bayaran, libre na. Sabi David, hindi pwede. Kailangan bayaran ko. Dahil hindi ako magbibigay sa Diyos ng walang value. Nang hindi ko binayaran. Dapat, it should cost me something. Hindi ako magbibigay sa Lord ng walang value. Hindi ako mag-offer sa Lord ng walang cost. Yung tipong, total, itatapon na rin lang, di sa Lord na. Minsan may ganong attitude eh. Yung bang offer mo kay Lord, did it cost you something? Did it cost you your time? Did it cost you your effort? Pinagtrabahuhan mo ba yan? Pinaghirapan mo ba yan? O yung binibigay mo kay Lord, yung mga tira-tira na lang na hindi mo napapakinabangan kaya pwede na sa Lord? Yung tirang oras. Wala akong paggagamitan ng oras na to. Sige kay Lord. Bakante yung schedule. Sige kay Lord. Yung tirang pera, alisin mo na lahat. Yung natira, magkano natira? Meron ba? Paano pag walang tira? So, tira-tira na lang ba si Lord? Ang sabi nga ng Lord, honor Him. Yung bigat niya, bigatin si Lord. Heavyweight siya, very VIP siya. Pagkatapos yun yung ibibigay natin sa Kanya. So, ang main point ng verse natin is that we should honor the Lord. Parangalan siya dun sa tamang parangal na deserve niya. Karapat dapat. Bilang creator, bilang sustainer, bilang provider, bilang savior, pahalagahan natin siya. Di ba? Parang simpleng example lang natin, di ba? Dadating yung Pasko. Magpapasko eh. Yung iba sa inyo, nagre-ready na ng mga regalo nila. Kung magpapakatotoo tayo, meron tayong mga regalo na, ito, para kung sino na lang, iyan lang natin to para, kesa wala tayong maibigay. Pero yung mga mahalagang tao, talagang pinaghahandaan mo yan. Pinaplano mo, pinag-iipunan mo kasi importante siya. We honor Him eh. We honor yung mahalagang tao siya. Pero meron mga tao na makapagbigay lang. Saan kaya, ano kaya ang kategorya si Lord? Dun sa may maibigay lang? O dun sa talagang pinaghahandaan mo ng special? Because He is honorable. Ganun ba yung pagtingin, pananaw, pagpaparangal natin sa Diyos? We honor the Lord with our wealth. Let me share with you three principles. Mabilis lang to. 3 principles bilang application ng verse. Una, we honor the Lord with our wealth by not allowing money to become the main object of our life. So, si Lord nagbi-bless. Meron tayong money, meron tayong wealth, meron tayong possessions. Nagbibigay tayo sa Kanya ng wealth natin. We honor Him. Pero even sa ating prinsipyo, sa ating kaisipan, na-honor siya, nabibigyang parangal siya, pag hindi natin pinayagan na itong wealth, itong pera na to, yan yung maging main object ng buhay natin. Maraming kasi mga tao, yun ang main object eh. Puro pera na lang. Sabi ng Psalm 62 verse 10 sa last part, sabi, though your riches increase, kahit na dumami yung kayamanan mo, kasi nga nagbe-bless naman talaga si Lord. Diba? And cause and effect, principle yon. Pag nagbigay ka, merong biyayang dadating. So cause and effect, though your riches increase, do not set your heart on them. Wag mong iset yung puso mo dun sa riches mo. Paano ba nasiset yung puso dun sa kayamanan? Pagkang instead na, sabi nila, dito natin malalaman kung ikaw yung may hawak dun sa kayamanan o yung kayamanan yung may hawak sa'yo. Pag kaya mong bitiwan, ikaw may hawak niyan. Pag hindi mo kayang bitiwan, kasi ang totoo, siya yung may hawak sa'yo. Hindi mo kayang pakawalan eh. O hindi kanya mapakawalan kasi siya yung may hawak sa'yo. Siya yung naging main object dun sa buhay natin. Kaya ang teachings ng Panginoon in Matthew 6, verses 19, 21, and 24, sabi, do not store up for yourselves treasures on earth. O, yung mga kayamanan dito sa lupa, where moth and rust destroy. Tuwan-tuwa ako pag sa Tagalog ko binabasa yan eh. No? Lalo na yung moth
Ano yung Tagalog ng moth? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. May mga moth na sumisira dyan. And merong mga magnanakaw where thieves break in and steal. Sabi ng verse 21, kung nasaan ang kayamanan mo, for where your treasure is, nandun din ang puso mo. Ano ba yung tinetreasure mo talaga? Ano yung treasure mo? Kasi nandun ang puso mo. Kung ang treasure mo, yung treasures dito sa mundong ito, nandun ang puso mo. Sabi, no one can serve two masters. You cannot serve both God and money. Ano ba yung treasure? Di ba madalas natin, hindi naman natin kayang dalhin yan sa langit. Salamat sa Lord kung sa langit pupunta. Hindi rin naman siya kayang dalhin sa impyerno kung sa impyerno pupunta. Ano ba yung pwedeng dalhin sa langit na pwedeng pag-investan? Souls. People who will be saved. So, unang principle, pagdating doon, we honor the Lord with our wealth. Pag hindi natin inaalaw na yung pera ang maging main object sa buhay natin. Second, we honor the Lord with our wealth by being content. Being content. Masiyahan tayo. Sabi sulat ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 6, mula verse 6 hanggang 10, sabi, but godliness with contentment is great gain. Yung meron kang kasiyahan. Ang mahirap sa tao ngayon, lalo na pagkang yung pera na yung main object, wala nang kasiyahan eh. Di ba? Sabi nga nung yung trending na yung pastor na nagpipreach, ang hirap sa greed, the sky is the limit. Sabi nung pastor yun, pag ganun ang greed, sa yung kasakiman, hindi masiyahan eh. Kaya sabi, sky's the limit. Parang wala nang limit. Yung kasakiman. Pero yung godliness with contentment, yung matutong masiyahan, for we brought nothing into this world. Wala naman tayong dala sa mundong ito. Wala rin tayong madadala. Diba? Pinanganak tayong wala. Aalis tayong wala. Kung meron ka nung pangailangan, you have food and clothing, be grateful. Kasi ang contentment natin, hindi nakafocus dun sa gift, dun sa mga bagay na nare-receive natin. It is focused on the giver. Nandun tayo eh. Si Lord yung nagbibigay, hindi dun sa binibigay niya. Dun tayo sa giver. Sabi nga, for the love of money is the root of all kinds of evil. Ayan yung nakita ko dun sa hearing na ang dami, sobrang magmahal. Sobrang magmahal ng pera. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith. Nalulungkot ako dito pagkang may naisip ako. May mga tao dahil sa pagmamahal sa pera, napariwara, nalayo sa pananampalataya, and pierced themselves with many griefs. Pangatlong principle in honoring the Lord with our wealth is we honor the Lord with our wealth by recognizing that everything comes from God. Sa Kanya nanggaling lahat. Pero yung naririnig natin na kasabihan ngayon ng mga Gen Zs, akin galing yan eh, pinagtrabahuhan ko yan. Kaya i-enjoy ko sila. 1 Timothy 6, 17-18 sabi, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth which is so uncertain. Ang kayamanan daw kasi is very uncertain talaga yan. Ngayon, ang dami-dami mong pera, later on, biglang ipifreeze ng AMLA. Which is so uncertain, but put their hope in God. Yung pag-asa ay ilagak sa Diyos who richly provides us with everything for our enjoyment. So, yung pagkilala natin sa Diyos na siya yung nagpo-provide ng lahat-lahat na ating tinatangkilik.
Everything that we enjoy, sa Kanya nang galing. And if we have that principle, we will always be grateful. We will always thank the Lord. We will always honor Him nung karapat-dapat na pagpaparangal sa Kanya. In this proverb, yung Proverbs 3, 9, and 10, we are given the principle. Hindi promise, ha? We are given the principle that when we honor the Lord with our wealth, when we honor the Lord with the first fruits of our crops, then our barns will be filled with overflowing. Alam po ninyo, mag-focus tayo dun sa, ano ba yung part natin dito sa principle na to? Ano ba yung papel? Ano yung role natin dun sa principle na ito? Ang papel natin, ang part natin dun is in honoring the Lord. That is the cause. Yung effect, hayaan na natin yun. Bahala na si Lord dun. Ang focus natin dun sa papel natin, and that is honoring the Lord. Yun na yun. Let us focus on that. Yun yung sikapin natin, masunod natin, magawa natin. And to encourage us in doing our part dun sa principle, let me give you another proverb in closing. Another proverb. Again, this proverb corroborates. Ayan, yung mga word na naririnig natin, nagko-corroborate. This proverb corroborates our previous lessons on giving. Proverbs 11, 24, and 25. Tandaan natin to. One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Sa Tagalog, yung isa tao nagbigay, at he gives freely. Pero parang, habang nagbibigay siya, parang he gains even more. Mas marami siyang nakukuha. Yung isa naman, nagwi-withhold, ayaw magbigay. Siya yung naghihirap. Sa magandang balita, ito sabi, ang taong mapagbigay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang taong tikom ang mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang buhay, at ang marunong tumulong ay tiyak natutulungan. Again, this is a proverb. Principle. Hindi ito promise, ha? This is a proverb. A wise principle to live by. Let us focus on our part. Let's focus on our role sa mga principle na to. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Yung susunod doon, bahala na si Lord doon. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo, pangungusap niyo po sa amin. Lord, hindi nga po giving yung aming pinag-aralan. Ang pinag-aralan namin is honoring you. Because you are worthy to be honored. Yung pinakamataas na pagpaparangal, dapat mong tanggapin mula sa amin. Humingi po kami ng tawad, pero kami mga pagkukulang, hindi namin ito nagagawa. Pero Lord, salamat dahil kayo mapagpatawad. And Lord, sa mga opportunities na ibinibigay niyo sa amin, hayaan po ninyong makita niyo sa amin kung gaano kayo karapat-dapat na parangalan. At yun yung aming gagawin. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you, they will love and serve.